sila na ang paggamit ng Intel funds ay para lang doon sa mga ahensya na talaga na namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap na ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan. Gaya ng DICT na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. Ano ka bang tatakbuhan ni Speaker? Patuloy na naniniwala itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tanging mga ahensya lang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa na anya dito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Gate ni Pimentel, hindi na anya kailangan ng Executive Department ang naturang pondo dahil hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato ito. Kaugnay nito, ibinigyang diin ni Pimentel na dapat ay zero ang intelligence fund. Ipapaliwanag dito ni Roque, ikaw, Speaker Romualdez, ang aga mong mamulitika. O, merong MR na ipinabibigay na bigas. O, ano ibig sabihin ng MR? Martin Romualdez. O. May pangalan niya. Alam nyo, sa isang banda, yung mga sinasabi ni Maharlika ay nagkakatotoo. No, bagamat yung iba doon ay walang ebidensya akong nakikita, ba't ang maganda ron ay nagkakatotoo? So, tinan nyo, sinabi niya yan eh. Magkakaroon ng MR ito si ano. O, di totoo ngayon. Di ba? Pera ng bayan yan, excuse me po. Hindi po galing sa bulsa nyo yan. Huwag nyo kaming imekos-mekos. Minemekos-mekos nyo ang salita. Hindi po si Pimentel. Ito si Romualdez. Ng Office of the President sa 2024. Matatanda na sa ilalim po ng 2024 national budget ay hiniling ng Office of the President na magkaroon ng 2.31 billion pesos na intelligence funds at 2.25 billion pesos naman na confidential funds. Samantalang sang-ayon naman. Saglit, may nagsasabi dito. Umiiyak lang kayo mga talunan. Seriously? Ano masasabi mo dyan, Coach Oli? Ako iiyak. You don't know what you're saying. Anong lagay mo ngayon? Hindi, ito sinasabi ni Clinton Almasan. Anong lagay mo ngayon? Kami ang sasabihan mo? Hindi. Si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ng Department of Foreign Affairs dahil kasama ang ahensya sa national security at foreign policies. Ano po ang komento po niyo dito? Kaya nga, sinasabi natin na yung kanilang objection sa confidential funds po, wala pong intelligence funds ang Vice President ang DepEd, confidential funds lang po. Kaya pinupuruhan si BP Sara, siya lang tinanggalan ng pondo. Pero kung talagang susundin mo yung argumento ni House Speaker, talagang dapat lahat tanggalin. Dahil wala naman talaga silang kinalaman dun sa gathering of intelligence data. Hindi po yan na po yung sinasabi ko kanina. Kung talagang kayo ay susundan ninyo ang inyong argumento, susundan ninyo mga pinagsasabi ninyo, hindi lang dapat si BP Sara tinanggalan nyo ng confidential funds. Yan ay lantarang kaplastikan ninyo. Sabi na hindi importante, gaya ng sinabi ni Secretary Esperon, importante po talaga na malaman natin ang gawain ng mga kalaban. Kaya dapat hindi yan tinatanggal na parang pork barrel. No? Hindi po ginagastos ang confidential fund na parang pork barrel ng Vice President. Hindi po binabanggit yung pork barrel. Maraming nasasaktan. Baka magagalit na naman ito. Yung mga nagkukumpul-kumpul na kumikita dyan sa Kongreso, magagalit na naman sila. Kita nyo, sinabihan sila na corrupt na itong si Magalong. Instead na pinakita nilang hindi sila corrupt, nagalit sila kay Magalong. Ipakita ninyo, huwag kayong magagalit. Talagang ginugugol po yan para dun sa mandato nila, no? Na magbigay tulong at mapatay o matigil na itong mga terorista na nakikialam po sa ating bayan. No? Pero kung talagang sincero po sila na ang paggamit ng Intel funds ay para lang doon sa mga ahensya na talaga na namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap ng ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Hindi kayo patas, Romualdez. Sa madaling salita, hindi lang kayo madiretso. Ako na magdidiretso. Hindi sila patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan, gaya ng DICT na alam naman natin na talagang
valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. MR, magnanakaw raw. Hindi, may nagsabi, may nagkomento. O nabasa. Basahin ninyo. MR, magnanakaw raw. O, yung may namibigay ng bigas. O, MR, magnanakaw raw yung namibigay. Hindi ganoon. Kayo naman, no? Huwag gano'n, huwag kayong gano'n. Huwag kayong nagbibintang. Walang magnanakaw raw. Sige, MR, namimigay daw ng bigas. Tingnan mo na. Ganyan kasi ako manood ng video, mabilis eh. Ano ka bang tatakbuhan ni Speaker? Ang balita ko parang siya na ngayon ang tatakbo ng senador dahil nung minsan hindi rin siya gaya ko naging tagumpay, no? Nung kanyang unang takbo para maging senador, no? Pero kung siya ay naghahanda sa 2028, mukhang it will make sense na tatakbo siya para senador ngayon na makita niya kung gano'ng kalakas ang kanyang pangalan. Pero hindi ko lang alam kung yung kanyang bigas na merong MR ay dahilan para siya ay mahalal. Dahil alam naman ng taong bayan, di naman galing sa bulsa niya yan eh. Yan ay Ang lakas mang asar nito si Roque rin ngayon, ano? Sabi ko sa inyo, hindi ako tumitingin sa tao. Tumitingin ako sa issue. Dati ayoko siya kasi binabanatan niya sila Tebe, sila ano. Ayoko noon. Pero ngayon, dahil ang binabanatan niya si Romualdez at tama ang issue niya, tama. Pabor ako sa sinasabi niya. Ganun po tayo Hindi po tayo titingin sa tao. Kung anong issue nila at ako'y naniniwala sa mga binabanggit nila, pabor ako doon. Hindi dahil sa galit ako sa tao, hindi po ganun. Ang gumagawa lang ng ganun yung mga dilawan. Yung mga dilawan na kahit anong gawin ni PRRD, galit sila. Tama, mali, galit sila. Bakit? Nalaos sila dahil kay PRRD. Dahil dati, ang labanan ay between red and yellow. Ngayon, ang labanan ngayon, Duterte, Marcos, Tulfo na nga. Makakasama pa si Tulfo. Iba na labanan ngayon. Naging tae sila. Yung mga dilawan tae na wala. Naging tae sila talaga. Pasensya na po sa aking But sa ngayon, okay ito. Okay sinasabi. Ang lakas mang asar nito si Roque. Nangaasar. Hindi lang niya madiretso kasi siya commentator siya sa mainstream media, hindi katulad ng vlogger pwede mag-asar. Hindi siya nang-asar. Parang sinabi niya, ano bang tatakbuhan niya ito? Katulad ko, natalo na yan sa Senado. Parehas kayong talunan. Kaya dapat siguro takbo siya ng senador muna para malaman niya kung siya'y mananalo at kung siya'y papalarin, doon siya dapat tumakbo sa 2028. Sa madaling salita, sinasabi ni Roque, hindi lang niya madiretso. Sa aking opinion, ito po ang gustong palabasin ni Roque. Tumakbo ka, Speaker Romualdez ng Senador sa 2025 nang magising ka sa kahibangan mo. Kasi pag talo ka sa Senador, bakit ka pa nangangarap magpresidente? Please release me, let me go. Yan po ang kanta ni Sara sa'yo. Tantanan mo na, pag natalo ka sa 2025, kalimutan mo na yung pa-epal-epal mo, pamekos-mekos nyo ng mga salita, i-release nyo na si Sara. Ganyan ang sinasabi. Paniwala ko lang naman siyempre, alam mo naman itong mga to formal yan. Naka-Amerikana Ako semi-formal lang. Nakapolo, pero bukas ang dibdib. May ganun. Di ba? Kung semi-formal tayo, hindi tayo formal. Kaya, pwede nating diretsuin. Oo. Yan. Ako, yan din ang paniwala ko. Romualdez, tumakbo ka. I'm sure tatalo ka. I'm calling. Hello? Calling Trillanes, please run. Calling Ontiveros, please run sa 2028. Calling De Lima. Calling Rojas. Calling all the yellow tards. You all yellow. You hindi hypocrite. Hepatitis yellow. You all run in 2025 so that we will know who will win for 2028. Ang gulo mo, Coach Oli. You run. Para magmukha kayong tanga. Tamakbo kayo! Ngayon,
Pag tumakbo na ito, kayo mga yellow tards, kayo mga dilawan, ha? Pag natalo na, please tumahimik na kayo. Gayahin nyo yung payo ni Victoria. Ano naman yung payo ni Victoria? Ganun. Tahimik na kayo. Ha? Tahimik na. Hayaan mo na magtalo yung mga malalaking apelyidong binanggit ko. Kasi kayo irrelevant na. Ha? Kayo mga yellow tards, ha? Makinig kayo kay Victoria. Aling sa mamamayang Pilipino. At ako'y nagtataka dahil ito parang kauna-unahang pagkakataon na ang speaker na mibigay ng MR na bigas. Hindi naman katungkulan nga eh. Kauna-unang speaker na mimigay ng MR na bigas. yan ng legislatura. Pati yung pangalan ng pinsan niya, hindi man niya linagay. Yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo, galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Yeah. Gigisingin ko lang po yung mga kababayan natin. Sa mga nakatanggap at makakatanggap ng bigas na may pangalang MR, hindi po yan pera ni Romualdez. Pera yan ng DSWD. Pera nyo yan. Mo. Pera mo. Pera ng mga tao, hindi mo. Basta pera ng tao, hindi ni Romualdez. Pera nyo yan. Ha? Kaya huwag kayong magbida-bida. Ha? At pag may pinamimigay, pa-picture-picture kayo. Mekus. Although meron na siyang 1.8 o 1.9 billion na confidential funds. Kita mo? Meron kang confidential funds. Ulit. Ay, sus, kailangan nyo marinig yan, ha? Kay Roque. Ng legislatura. Although meron na siyang 1.8 o 1.9 billion na confidential funds himself, no? Meron kang basta bilyon. Alam mo, pagka pera pag-uusapan at nalulula ako, ayoko nang tandaan. Nalulunan ako sa mga pera. May confidential. Meron kang confidential funds himself, sabi niya. Ikaw yun, Romualdez. Hindi ka binabanggit. Inuulit ko lang, ha? Tiririt ako eh. Kita? Ngayon, napaka-double standard nyo. Sara kayo ng Sara. Kung seryoso kayo, dahil hindi talaga dapat yun hawak ni Sara, ba't kayo hawak nyo? May galiwaw. Anong kaplastikan ginagawa nyo sa bayan natin? Tapos pagka may donasyong ganyan, paporma-porma kayo? Pero I'm sure, binibigyan din po niya yung mga kasama niya sa kamera niya, no? Yung mga pabigay-bigay sa mga patay, no? Or baka dito nga nanggaling siguro. Lang yun, si Franz kaya binibigyan niya. Roque, I have a question. Si Franz kaya binibigyan niya rin? Puro. Pero ang duda ko, ito ay galing na sa pondo ng Line Department, no? Na siyempre ibinahagi ng kamera sa pamamagitan po ng General Appropriation Act. Pero hindi po yan galing kay Speaker. Galing po yan sa mamamayang Pilipino. At sinasabi nga, in partnership daw yan. Iwanag, ha? Hindi yan pera ni Speaker. Huwag kayo pauto, mga Pilipino. Kayo naman kasi, utu-utu rin kayo. Nabigyan lang kayo ng bigas, utu-utu kayo. Hindi nyo lang pera yan. Ha? Mga Pilipino, paalala lang po, huwag gawing karir ang katangahan. Ha? Hindi nila pera yan. Yung pinamimigay sa inyo, hindi nila pera yan. Sa DSWD, di ba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na nga nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang pruweba. Tama. Ewan ko naman din kasi sa iyo, DSWD eh. Isa pa kayo eh. Dapat pag proyekto ng DSWD, lumayo-layo nga kayo dyan, mga politiko. Napaka-politiko nyo talaga.